Brothers and sisters, naata sa ito ang preaching series, as we glorify, we multiply. Ang ato ang conviction ani igsoon nga pag mahimaya ang Dios o pag ato ang mahimaya ang Dios, panalangin gikan sa Dios iyahang piluon. No, mo nay sikreto. Unang matingala ka nganong ang usa ka tawo pag mahimong born again, not the born again religion, but the born again experience, o kalang mabago ang kinabuhi, nganong grabe man ka bless. Magsige magtingsi, taliwala sa problema. Nganong ana man ka bless ang Kristohanong kinabuhi. Kaya ngano day, as you glorify God, He will multiply the blessings. Bisag unsa man nga panahon, bisag unsa man nga pagkuso-kuso, pag naa kay relasyon sa Ginoo, o naghatag kag kahimayaan sa Ginoo, whether you like it or not, or whether you know it or not, God will multiply your blessing. No? So muna siya ang ato ang ginadesire din sa GMC. As we glorify, we multiply. No? So last Sunday gitoke ni Pastor Abal ang gahom sa usa ka intimate, no, nga tao diha sa atoang buhi nga Dios. No, o grabe kita na-inspire sa kinabuhi ni John the Beloved. Nga naman, sa tanang apostoles, si John lang ang wa ni biya sa tiilan ni Kristo hantod sa katapusang hininga. Kuyaw kay na. Maunay gahom sa usa ka tao nga intimate sa Ginoo. No? Nabisan pa man sa tanang paglutos, dili lang sa panahon nga gimultiply ni Jesus ang pan, nilakaw si Jesus sa tubig, o ni-perform siya og mga milagro nga niayo siyang masakiton. Dili lang dito si John nag-exist. Kundili even sa panahon nga ang iyahang Lord gilutos, gipakaulawan, giluwa-luwaan, gikulata, gisumbag, gi-crucify, si John the Beloved sa tanang apostles, apil si Apostle Peter nahadlok, pero si John the Beloved, the love of Christ, no, i-emphasize ito, loved by the Lord. Mao ray nagpabilin sa tiilan, mao din ay sikreto igsuon. No? Mao din ay sikreto nga pag ang imuhang intimacy sa Ginoo, kuan gyud ba, extraordinary na jud kaayo. Bisag unsa pa may agian nimo igsuon, di na jud ka mobiya sa Ginoo. Grabe ka inspiring. Oh. Pero si John, wa biya siya gihimo nga leader sa church. Dapat siya, no? Dapat siya ang gihimong leader kay close kay siya kay Jesus, ug wa gyud siya nibiya kung legalism ba, kung tawhanon ba, kung ang inihapay ba kay tawhanon nga righteousness. Dapat si John ang leader. Pero si Peter, gidinay si Jesus 3 times, nahadlok, makrucify, kauban si Jesus. Pero si Peter ang gipili nga leader. Kuyaw yun, di yun mo masukod unsay nasa hunahuna ni Jesus. Pero kuyaw kayo ang gahom sa intimacy. Muna'y sikreto, so GMC. No? Na mahimong makusganon, imong pagpanimbahon, mahimong makusganon, imong prayer life, mahimong makusganon ng imong devotion time, reading of God's Word, imong fellowship with brothers and sisters, intimacy. Maunay maghatag nimo gahom para mulahutay ka. So karon igsuon ato ang hisgutan, another preaching sermon. No, ako aning gi-divide og katulo kay murag bugat ra kaayo kung isa ka bundakan. So tulo ka Domingo yun ni siya. No, ganahan mo tulo ka Domingo kung magwali street o laktawan na nato. No, uban na sa Polion. Pero 3 Sundays ni siya. I'm so excited, no, to share with you, no, through God's word. Now we will talk about the impact of beholding the glory of God. Muna ito ang hisgutan. The impact of beholding the glory of God. When you say beholding, seeing, experiencing, observing the glory of God, naa siya'y impact, naa siya'y ikadalit, naa siya'y gahom nga muhatag kanimo igsuon nga mas madayig payud nimo ato ang buhi nga Dios. Kay mao man ato ang bottom line, pagdayig, pagsimba, pagglorify. So diha tanang teaching nato mao na ato ang gustong outcome nga ang Dios imong kinabuhi madayig gayud. No, so mao na ato ang hisgutan igsoon, the impact of beholding the glory of God. So let's start with the question, what is the glory of God?
Unsa din ang himaya sa Dios? No, according sa thecob.org, the glory of God is the visible manifestation of His attributes and His character. Ang himaya sa Dios, mao daw na ang literal, visible attributes of God's character. Pag makaingon ka man na maayo ang Dios, matinud-anon ang Dios na puno og gugma, kaluoy o grasya, pag imuha daw ng masinati, nakita nimo ang himaya sa Dios. That's the glory of God. No, ikaduha nga meaning, the glory of God is the beauty of His Spirit. No, the glory of God is the beauty of His Spirit. It is not an aesthetic beauty or a material beauty, but the beauty that emanates from His character, from all that He is. Kanang ma-appreciate nimo ang kaanyag sa Dios, pinaagi sa character nga iyang gi-manifest sa imong kinabuhi. No, matag pagkaon nga mabutang sa lamesa bago nimo kaonon imong giampuan ug nagpasalamat ka, Lord. You are the God. You are our provider, great provider. Sometimes every time na makabayad ka sa bill, every time makabayad ka sa tuition, na ay pagpinasayloay sa pamilya, makita nimo ang beauty, no, ang kaanyag sa Dios gikan sa iyang character, sa iyang pagka-Dios. The glory of man, human dignity and honor fades, according to 1 Peter 1:24. But the glory of God, which is manifested in all His attributes together, never passes away. It is eternal. It is eternal. The glory of God, no, manifested in all His attributes together, never passes away. It is eternal. Now let's look at Isaiah 42 verse 8. Gingon din here. God said, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. The glory of God is for God alone. Walay lain. Siya lang ang dapat mudawat ug siya lang ang dapat mahimaya. If you look at the word glory in the dictionary, ang meaning ng word nga glory, praise and honor. Praise and honor. And according to this verse, God said, I will not give my glory to anyone else. I will not give my praise and honor to anyone else. Mo nang igsuon, pag musulod ka og simbahan, kiniya, timanin ninyo ni, kay mao ni isa sa ma-detect nimo. Pag musulod kag panagtapok or simbahan or unsa man nga grupo o pundok, mahibal-an dayon nimo kung naa ba ang himaya sa Dios. Pag sulod nimo sa panagtapok, grupo or pundok, pag ang grupo, no, ang gihimaya, Dios ba, magsige naghimaya sa Dios, ang Diosod. It will become Christ-centered. It will become gospel-centered. It will become God-centered. Pero pag ang grupo o pundok, tao gani ang ginahisgutan, tao gani ang ginahimaya, tao ang gina-appreciate, o literally mo appreciate og pangalan sa tao, wala ang himaya sa Dios. Kaya gingon sa pulong sa Ginoo, I will not give my glory to anyone else. That's impossible. God will never give His glory to anyone else. Ang Diyos lang ang dapat mahimaya. Mo nang moingon ta, to God be all the glory. Di ba? Tagbog wrestle ang mga born again ani pag-abot sa Facebook. No, naligo lang nag-swimming pool, to God be the glory. Okay, mga born again makonsensya sila. No, maghinambog post og sakyanan, bagong sakyanan, to God be all the glory. Ala. Grabe gina-wrestle na. Ano man, kay mao nay conviction. No? I will not give my glory to anyone else. Dili ihatag sa Dios ang iyang himaya sa bisan kinsa lang. Siya lang dapat ang mahimaya. Kay siya lang ang Dios. Amen? No? In Psalm 27 verse 4, grabe ka ma-inspire. Ako, grabe ko ma-inspire sa psalm sa giingon din niyo ni King David. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord
What is the beauty of the Lord? His glory. The beauty of the Lord. His glory. And to seek Him in His temple. Kuyaw kayo igsoon, ang pasabutan ni King David din kanang musimba ka og naa ka sa simbahan. Tapos ang imuhang desire, pangitaon nimo ang Dios, ug gusto nimo makita ang kaanyag sa Dios, and literally makita nimo kay kung musimba mo kay igsoon, mabugod tay lang isgutan dinhi. Amen? Nga maayo ang Dios. Na napuno og gugma ang Dios sa mga kanta, grabe, unending flow of your love, unending flow of your presence. Muna ato ang ginaselebrar matag Domingo. Na grabe kay ang gingon diri. No, I will dwell in the house of the Lord the days of my life to gaze on the beauty, to gaze on the glory of the Lord. So pag grabe ka grabe nimo ma-encounter ang himaya sa Dios, makita nimo, ma-appreciate nimo ang tanang ginabuhat sa Dios. Mo nang pag nakay problema mo simba ka, matwagtang ang kaguol sa imong kasing-kasing. Pag nakay problema, grabe, lisod kay murag, lisod kay musimba, lisod kay ibangon, pero pag maningkamot ka nga mubangon, maningkamot ka nga maligo sa koy bago ka musimba. Sige unsa pa imong maningkamot jud ka pag abot nimo sa simbahan. Grabe, i-bless jud ka, maramdaman nimo nga nisimba gyud ka ug nigaan nimong paminaw. Kay mao nay benefit pag makita nimo ang kaanyag ug ang himaya sa Dios. Amen? To seek Him in His temple. So when you see the glory of God, you see God's wonder and power through all His creation. Pag makita nimo ang himaya sa Dios, makita nimo ang gahom, ang katingalahan nga mga butang nga gimugna, gibuhat sa Dios, sa tanang binuhat sa Dios. Ikadua, you see God's goodness happening in your life when you see the glory of God. You see God's goodness happening in your life. You see God's character. You see God's love, God's mercy, God's grace. Sa dihang mapandol ka, nakasala ka. Di ba, makaingon ka, wa magyun ni himaya ni. Pastor, wa lagi himaya ang akong kinabuhi. Romans 3:23, radyo kukutob. For all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short of the glory of God. Kay sige kag kasami, sige kag kasipyat. Pero pag mubangon ka, magpaubos ka o maghinulsol ka, you will see the glory of God. Nga naman, kaya pag maghinulsol ka, madawatan nimo ang kapasayloan sa Dios. O ang pagpasaylo sa Dios, bunga ka na sa iyang gugma. O grasya kanimo. O ang gugma o ang grasya nga imuhang matagamtaman sa dihang gipasaylo ka, himaya na sa Dios. Amen? Huh? When you see the glory of God, you see God as a personal God who desires an intimate relationship with you. Kailang ma-encounter nimo ang kamaayo sa Dios. Musimba ka, grabe pastor, literal kayo ang presence. Grabe ang anointing, daghan mga nanganhi diri sa church. Mo na ilang i-comment sa mga kailan na mo, pag masaag sila sa SOGMC, grabe ang anointing, ang Holy Spirit, strong kayo. Uban, magkurug-kurug pa ang uban, mga mo worship, di nila kayab. Tungkaron ang presensya nga ilang mabati. No? Pero kabalo ba ka nga ang pasabot anang ma-encounter nimo ang presensya sa Ginoo? Interesado siya nga makabaton og personal nga relasyon kanimo. Mao ginay tumong sa Ginoo. Nganong iyang ipadayag iyang kaugalingon sa imuha, pinaagi sa pulong, pinaagi sa iyang presensya, o pinaagi sa tanang kamaayo nga imong ma-experience kay gusto niya nga close mong duha. Amen? No, gusto sa Ginoo nga close mong duha. No, munang pag ma-appreciate nimo nga maayo ang Dios, isa ray pasabot ana, may nanawag na sa imo anak. Ayo. Woohoo. Pasudla na in town ko. No, mo ginay gusto. May tabo sa Ginoo nga close mong duha. So what are the impact of beholding the glory of God? In this preaching, tulo ka impact ang ato ang hisgutan. Pero this morning, ang first impact ang ato ang hisgutan. The first impact, beholding the glory of God produces God's glorious exaltation. Oh, that's the first impact. Beholding the glory of God produces God's glorious exaltation. Kanang ma-encounter nimo ang himaya sa Dios, ma-appreciate nimo, makita nimo nga dalaygon ng Dios sa imong kinabuhi. Mo resulta kana sa imuhang kinabuhi nga muhatag og grabing pagdayeg
o pagpataas sa pangalan sa Dios sa imong kinabuhi. Mao nay direct result. Mao nay first impact, no? It will produce God's glorious exaltation. Now, where can we find the glory of God? Kailangan pangitao na to ang himaya sa Dios, no? Para mahitabo ni siya. No, isip anak sa Dios, isip tao nga gimugna sa Dios, kinahanglan kabalo taasa na to pangitaw ng himaya sa Dios. Psalm 19 verse 1 giingon dinhi, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Pangmutan-aw da ka og langit, ang giingon sa Biblia, the heavens declare the glory of God. No, mo na mo makita, himaya na sa Dios. No, the stars, the sun, the moon, tanang maanindot nga talan-awon na makita nimo. Kung hilig ka mo adto og Buddha, grabe. Mo adto kag sea clouds. Ingon jud ka grabe ka literal ang himaya sa Dios. No, kay kuyaw jud kaayo. Di na mamugna og tao. Ang binuhat sa tao nga grabe niya gipanghambog eroplano haskang gamatuya. Moagi sa himaya sa Dios. Compare nimo ang binuhat sa tao, binuhat sa Dios, makayong kahaskang layua. Di niya matupngan, maski usa ka kudlit man lang, nga muhangad ka og langit, kaingon jud ka perfect kayo ang binuhat sa Dios. Wa kay makita nga pangit. Pamuadto ka og tan-aw kag langit. Pero pag muduko na gani ka, makita na kag mga basura, makita na kag mga dimao, mga grabe ang binuhat sa tao nakapangit sa himaya sa Dios. Pero pag muhangad lang kag langit, grabe, mabless ka. Isaiah chapter 6 verse 3. No, nakita ni prophet Isaiah, nakita siya heavenly vision. O sa iyang vision nakita siya mga spirit being, seraphim, mga angelic being. Nya mo na ilang giingon in verse 3, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. No, according sa mga seraphim, mga spirit being, kita, as tao, di ta ka relate sa ilang giingon. Pero ilang giingon, the whole earth is full of glory, of God's glory. Ang tibok kalibutan daw napuno sa himaya sa Diyos. Grabe. Napuno sa himaya sa Diyos. Napuno sa kaanyag sa Diyos. Walang ingon pa yun ang pulong sa Ginoo. Man is the glory of God. Kuyaw kayo. Tanawa na mong katapad, be. Agree ba ka nga glory na sa Ginoo? Agree na lang para walay gubot. Tanawa mong katapad. O, yung sa Biblia, man is the glory of God. Hallelujah. Palakpakan na ito, Diyos. Ang mga nanay o tatay katong na mga anak, na grabe kay nakapoy, na stress sila ang mga baby, wa sila tulog, halos. No, postpartum is on the way in Jesus name. Higkas out of postpartum. Kapoy mingi na sila. Promutan-aw ka sa mga baby nga cute kayo natulog haskang ka cute. Himaya na sa Dios. Mawala imong kakapoy. Nakalimot ka nga wa di kay tulog. Di ba? Mga nanay, tatay, di mo undang og picture, kada bulan ay documented kay. Una ka overwhelming pag makita nimo ang himaya sa Dios. Igsoon. No, giingon sa Biblia, the whole earth is full of God's glory. Napuno sa himaya. Pero ngano man, pangutana, no, why most of the people don't see the glory of God? Ngano man, ang giingon sa Biblia, ang tibuok kalibutan napuno sa himaya sa Dios, pero ngano man nasa kadagandaghan sa tao, gamay ra man ang makita. Nga naman, nakasagaran sa mga tao, di man nila makita ang himaya sa Diyos. Unsay nagpaluyo ni Ana. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mo na itubag igsoon. Sige ingon din eh. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Gibutahan daw ni Satanas ang unahuna sa mga tao nga wala ni Too kang Kristo. They are unable to see the glorious light of the good news. Manang di nila ma-appreciate ang maayong balita nga gikan kang Kristo. Ang mahimayaon nga mayong balita. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Christ is the glory and the exact likeness of God.
The message of the gospel is the light and the glorious light of God. The very reason ngano ang mga tao dili ka-appreciate o dili ka kita sa himaya sa Dios tungod kay gibutahan sila ni Satanas mo gingon sa pulong sa Dios. Unsay gigamit ni Satanas para mabuta ang usa ka tawo? Pag ang usa ka tawo wa sila yung una-unaon kundi mga material o mga kalibutanhon nga butang mao nay mubuta nimo. Mo nang bisag unsaon nimo tan-aw sa imong palibot di nimo ma-appreciate ang Ginoo tungod kay nabuta man ka. Gingon man na sa Biblia. Gihimo kang buta. Walang matingala ka. Oh, kaniyo. Daghan na kayo. South Korean. Mga opa nga mga celebrity. South Korean. Ngayon ka, perfect na kayo kutis. Mga buhok, grabe. Ang ato ang riban rin. Layo ra silang riban. Oh, perfect kayo beauty. Sikat kayo. Kwartahan kayo. Pero nganong naghikog man? Nganong naghikog man? Ano? Dili nila makita ang kaanyag o ang himaya sa Diyos. Di nila ma-appreciate na tanang maayong butang nga nagapanghitabo silang kinabuhi na ay kalabutan ng Diyos. Nganong di man nila makita tungod kay gihimo silang buta ni Satanas. Di nila masabtan ang minsay. Ang gingon dato sa Psalm 19, the heaven declares the glory of God. The skies proclaim the works of God's hand. Tanang maayong butang, tanang makita nimo nga himaya sa Dios, nanay mensahe. Nanay mensahe. O ang purpose ni Satanas, himuong buta ang mga tao. Kay kung dili sila mabuta, mabag-o man nilang kinabuhi. No? And what will happen when you encounter the glory of God? What will happen? No? Kung imuhang ma-appreciate, kung imuhang makita ang himaya sa Diyos, kung imuhang ma-appreciate na sa tanang panahon wala ni biya ang himaya sa Diyos, naalang siya. Ang problema lang kung makakita ba ka. Ang problema lang kung gihimo ba kang buta ni Satanas. Kay according to the Word of God, the whole earth is full of glory. So tanan makita nimo himaya, man is the glory of God. So ay mo ang mga bana, makaingon ba ka nga imong asawa himaya sa Dios? Hallelujah, palakpakan na to mga bana. Oh, mga asawa, palanggaay gina yung mga bana. No? Oh, pero 100 24/7. That's the challenge. Pero pag mag-away mo, makaingon ba ka nga himaya ba ni sa Dios? Magapangatol yung ka. No? Kay mo man ay goal ni Satanas. Himuon kang buta. Iyang i-mess up ang imong life. Butangan niya kagubot, sala, tanan, kagubot para di nimo makita ang himaya sa Dios. Kay naa may impact igsoon. What will happen when you encounter the glory of God? Isaiah chapter 2 verse 10 to 11. Isaiah chapter 2 verse 10 to 11. Unsay gingon dinhi? Enter into the rock and hide in the dust from the terror of the Lord and the glory of His majesty. And verse 11, the lofty looks of man shall be humbled. Ang kanadong elevated status, kanang pagpanghambog sa tao, no, according to this verse, pag makita nimo ang himaya sa Dios, no, the lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Kaya kaigsoon, pag ang usa ka tao makita daw niya, ma-encounter niya ang himaya sa Dios, ang pinakaunang nga impact nga mahitabo igsoon, ang garbuso nga kasing-kasing mag-humble down. Mag-humble down. Kaya ano man, kay sukad sa bata pata naningkamot nga kita ang mahimaya. Ha? Naningkamot nga ma-appreciate ta. Naningkamot nga mahimot ang somebody sa society na naatay reputation, maningkamot nga naatay ikasigarbo, ikapanghambog sa tuang mga kaugalingon, mao na nagapaningkamot ta sa tuang kinabuhi, kay dili ta gusto nga anaon tas mga tao, yatakan tas mga tao, normal lang na siya kay tao man ka. Pero once you see the glory of God, mao na'y pinakauna nga epekto nga mahitabo, i-humble down kas Ginoo. Tanang garbo nga naa ka, mga tanggal, igsoon, sa presensya sa usa ka mahimayaon nga Dios. No, kuyaw kay ni igsoon. Because he's talking about the final day. Kay karon takna while nagawali ko, dili man gud tanang tao sa kalibutan tan-aw nimo daghan kayo mga atheist, skeptic, agnostic, people who don't believe in God. They don't want God in their life
Because of the reason na di sila gusto nga butan sila silang kinabuhi. Muna'y reality. No? Pero in Philippians chapter 2 verse 10 to 11, kuyaw kayo, gideclare na. Sadang gidaog ni Kristo ang kamatayon. Muna'y gingon, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. According to this verse, every knee should bow. Wala gingon dito nga, all believers knee will bow. Ang gingon, every knee should bow. So apil diya, tanang believer, tanang Christian, tanang mga atheist nga dili mo tuo sa Dios, tanang mga hambugiro, mga hari nga di mo tuo sa Dios, tanang mga tao nga nagahinambog o nagabugal-bugal sa pangalan sa Dios. Time will come in the day of judgment, their knee will bow, whether they like it or not. Muluhod sila. Doon makita nila ang himaya sa Diyos. No, ang giyon every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Mao nay grabe. Igsoon. Karon bless kay ka nga naman. Wala pa lang adlaw na willing na kamuluhod. Amen? Wala pa lang adlaw na may lamikes paminaw, Jesus is my Lord. Wow, nindot kayo. Ideklara, Jesus is the Lord of my family. Jesus is the Lord of my finances. Jesus is the Lord of my relationship. He is the Lord. Nindot ka ideklara. Yan ay mga tao may no, Jesus is not Lord. I am the Lord of my life. I am the God of my life. Hambugiro pa kayo, gamitan pa kag mga science explanation nga diriwa dito. Tapos tamayon pa ka, kung naa kay Jesus o anong problema kay ka. Diba? Naa kay Jesus. Anong mas dato pa man sa imo si Bill Gates o kala mga sila Elon Musk nga di man gyud na sila mga Kristiyano. Nganong si Elon Musk may pinakadato sa tibuok kalibutan dili Christian. Anaon ka di, shut up ka. Sige lang. Ulat lang yun sa unahan ani. Kaya ang gingon, every knee should bow. Every tongue. Imagine na sila Elon Musk pag-abot na day of judgment. Jesus is Lord. Di ba sila ganahan, anak? Muluhod sila sa tao, muluhod sila sa Ginoo, nga tibok kinabuhi nila, madungog nila ginawali, pero gina-reject nila, di jud sila muluhod, di nila ma-imagine na naa sila iludan. Pero usa ka adlaw ni ana, tungod kay gipadayag ang himaya sa Dios, wala sila choice kundi mag-humble down. O ang ending pa yun, kita nga mga Kristiyano, grabe kay nato ka-feel, Lord, magligid-ligid pa tayo dito sa presensya sa Ginoo. Pag human, ma-heaven din ta, di ba? No? At ta sa langit. Pero kani sila niluhod na for the sake. Lord, ka kay kuyaw kayo. Tinuod yun yung giwali nila. Tapos may mga, Jesus is Lord. Maski di sila gusto. Pagkahuman, tambog sila sa impyerno. Asa may gusto nimo? Pastor, karon pastor, kada adlaw na dyan kumingog, Jesus is Lord. Muluhod na dyan ko kada adlaw, pastor. Kaya di ni lalim ning agian sa mga tao. What will happen when you encounter the glory of God? Napayod, Psalm 115 verse 1. Gingon dinhi, nindot kayo ang realization sa usa ka psalmist. Unsay ang na-realize sa diyang na-encounter niya ang faithfulness o ang gugma sa Ginoo. Not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory. Amen? Not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory for your unfailing love and faithfulness. Unfailing love of God and faithfulness is the beauty of the glory of God. Pag makaingon ka nga, grabe ang gugma, grabe ang kamaayo, matinud-anon kayo ang Dios, ang giingon niya sa pulong iyahang gituman. Pag imuha ng ma-encounter, muingon ka si mo ang kaugalingon, Lord, dili gyud kami ang mahimaya. Dili gyud kami ang mahimaya. Og tanang himaya kanimo lang. Amen? No? All the glory goes to our God. All the glory. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Kabalo ka ang book of Lamentation gisulat na ni prophet Jeremiah. O kabalo ka kano sa ang timing sa pagkasulat sa Lamentation? Gisulat ni prophet Jeremiah sa dihang napukan na ang Israel, naguba na ang temple sa Jerusalem. O gikanker sila sa mga Babylonian, gipamatay ang mga Jew nga nisukol, tapos gi-enslave sila, gidala sila sa Babylonia. Imagine na,
giransak imong balay, gisunog inyong simbahan, gipang rape ang mga babae, gipang patay ang mga nanukol. Og ang ni-surrender gidala sa Babylonia. So makaingon ba ka nga, pastor, wa man gihimaya ang Ginoo ana? Wa man gyud nato makita ang himaya sa Ginoo ana? Pero kuyaw kayon sa ingon ni Prophet Jeremiah. In verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed. Pasabot niya, because of the Lord's great love, we are not finished. Wa ta na dayunan o kahurot tanan. Because of the Lord's great love. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Grabe. Panahon sa grabing kapildihan, grabing kagubot, grabing patay nga imong na-witness, grabing paglutos, gipang chain mo, gipang bira mo, gipabaktas mo nga naka, kadena ang inyong liog o kamot. Apil ang hari, tanan, mga royal blood, gipang kadinahan, gidala sa Babylonia. Makaingon ba ka nga, great is the love of God and great is the faithfulness of God. Makaingon ba ka na igsoon? Oh. And take note, si Prophet Jeremiah, dili ni siya born again. Wa ni siya kaila kang Kristo. Wala pa ni siya experience sa Holy Spirit nga na-experience ni mo as a born again. Pero grabe niya nakita ang himaya sa Dios bisan paman sa kapildihan. Bisan paman sa grabing kalisod. Kuya kayo sa panahon ni Prophet Jeremiah, sa grabing experience na ay mga tao dito, nga nabasa po na ko sa mga Bible scholars, nga mukaon, gikaon nila lang anak. Para mo survive sila sa kagutom. Oh, ka-experience mo mga anak, Ikson? Ha? Anak sinyong mga itoy. Inyong ang gilitson? Sa grabing kalisod, wagi choice, pastor. Kanilang pitbull yun nga mo ang panihapon. Pitbull, sosyala po ninyo, pitbull yun. Pwede katong askal lang. No? Madimanda yung kag animal cruelty. Pero sa ilang panahon ba, mukaon silang tao sa grabing kalisod. Unana ka-challenging. Pero ang man of God, Prophet Jeremiah, naapasay kusog mo ingon. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Grabe. Kaya maingon day ka no, mo reklamo kas Ginoo ba, Lord, wala naman may pangbayad o kuryente, Lord. Wala may internet, pero naa kay free data. Maka-message pa ka. No? Lord, wala na, di na may kakaon og humba kada simana, Lord, pero makakaon pa ka kada adlaw. No? Ang point igsuon na ang himaya sa Dios wa gyud ni biya. Ang kamaayo sa Dios wa gyud ni biya. Pag imuha lang tan-awon, makita nimo og imong ma-encounter, grabe nimo ma-appreciate ang kamaayo sa Dios. Thoughts to ponder. No one can worship God without seeing and experiencing His glorious nature. Wala di tao nga makadayeg sa Ginoo nga wa niya na-experience ang glorious nga nature, character sa Ginoo. Ang iyang pagkamahigugmaon, iyang pagkamanggiloyon, o iyang pagkanapuno sa grasya o kaluoy. Igsoon. Pag di mo na ma-experience, di dyan mo mahimaya. I cannot blame you. We cannot blame those people who are still blinded by the devil. No? Kaya wala pag yun nila na-encounter ang kamaayo sa Diyos. O mo na ato ang iampo igsoon, ngayon mo ang pamilya, relatives, di mo na sila mapugos. Igsoon, nga mo dayeg sa Diyos, tungod kay it is impossible unless they encounter and appreciate the goodness of God. Amen? Second, it is the glory of God that drives us away from prideful self-centeredness to God's glorious exaltation. Kamalo mo, unsalay bara sa tao, nganong di niya mahimaya ang Diyos? Garbo ra gyud. Igsoon. Garbo. Maura gyud ay bara.
ang garbo sa kasing-kasing sa tao. Maunay first target sa Ginoo pag iyan ang ipadayag ang tinuod nga himaya nga tanang tao, unbelievers, apil mga unbelievers, makita siyang himaya. Ang first target sa iyang himaya, garbo sa tao. Mao gyud ay bara. No? Ug ang himaya sa Dios, mo'y magpalayo nato sa tuang pagkagarbuso o pagka-self-centered ug ato agyong matagaan og himaya ang Dios. Ikatulo, because you have tasted that the Lord is good, you will never stop giving Him all the glory He deserves. Amen? Amen? Tungod kay natilawan nimo ang kamaayo sa Dios, no, di na jud ka moundang og pagdayeg sa Dios. Amen? O ang nakanindot man gud igsuon, kani ha? Attitude sa pagdayeg. Sa una, sa dili pa ka into worship ug pagdayeg sa Ginoo, tanang moabot sa imong kinabuhi permi kulang. Permi kulang. Naay kwarta, ngisi gamay, no, kusmod dako. Kay mao'y pagdawat nimo pagkaugma, asa naman to ako ang sweldo? No? Naay panalangin, no, nagsakit masag ka, di nimo ma-appreciate. No, daghan kay kagrason nga di nimo ma-appreciate. Broken family, nagkamuritsing imong, di nimo ma-appreciate. O wala jud kay pagdayeg. Pero pag once mo dayeg na ka sa Ginoo, bisan pa man sa ka-imperfect sa imong sitwasyon, sa kakulangon, dayga ang Dios. I-appreciate ang mga maayong butang, gagmay nga butang ison. You know what's so amazing? The more you praise the Lord, the more He add up reason for you to praise Him even more. Pag mudahig ka sa Ginoo, Lord, mayon ka, Lord, diha na dyan ko mudahig, Lord, pag dako sweldo. No, diha na dyan ko, talang pagdahig, ihurot, masimpag magludluhod ko dito, sibuk, simbahan, so GMC, magtuyok-tuyok ko. Buhaton ako na, Lord, pag mudako akong sweldo. Karon pa lang, gamay pa imong sweldo, dayga ang Dios. Di ba? Pag buhaton mo na igsoon, sa walang-wala ka, mudahig ka sa Ginoo, masya ka, sige kag, i-bless. Sige kag padalaan og panalangin, sige kag ipanalanginan sa Ginoo, kay di ka muundang sa pagdayeg, kay ang pagdayeg igsoon eternal mana siya. Di lang mana diri sa kalibutan, samtang buhi pa ta, nagpractice pa ta. Kay pag abot sa heaven, mo man nato ang buhaton igsoon, magdayeg sa tong buhi nga Dios. Amen? Word to remember. The way we worship and the passion we give in giving God the glory is the byproduct of our humble encounter with His glorious nature. Ang ato ang pagdayeg o giunsa nato paghatag, ang ato ang passion no sa paghimaya sa Dios, resulta kana sa tuang humble encounter with the Lord. No? The more we see and appreciate God in our lives, the more we are fueled to exalt Him above all things. The more na to ma-appreciate tanang kamaayo sa Ginoo, the more tagganahan pa yun budayig sa Ginoo. Amen? Let us all stand.